Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistalis Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw po mga ka-agri. Ito ang Maunlad na Pilipino kung saan ay hatid namin sa inyo ang mga kalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Handa na po ba kayo? Parang handa na po talaga every Saturday. Thank you po once again for joining us. And with that, we invite you over a prayer. Panginoon, maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at paggabay. Naway punuin mo ang aming mga puso ng kapayapaan, pag-unawa at kabutihan upang mamuhay kami ng may pagkakaisa at paggalang sa isa't isa. Bigyan mo po kami ng lakas na harapin ang bawat hamon ng may pananampalataya at pag-asa. Nawa ay yung mga salita po namin at gawa, Panginoon, ay maging daan ng kapayapaan sa aming mga pamilya, komunidad at kapwa. Tinataas namin muli ang simula kabuuan hanggang napag ng programa ito. Ito po ang aming mga samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa konsepto po ng pagrespeto sa sarili, ito ay unang hakbang sa magandang buhay. Ayan. At ako po ay nagpapakilala lang po sa inyo sa araw na ito ng Sabado. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. At today is August 8, 2026. With that, we welcome you sa Season 8, Episode 32 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, as usual po, no? Check lang po natin muna yung text specs natin dyan. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Na-check nyo po ba yun? Dun sa mismong site. Yun, try po natin. Kamusta po ba ang rehistro namin dyan? Malinaw naman po kami, ano? At gayon din po sa Facebook. Tayo po ay nasa 702 DZAS FEBC Radio TV na Facebook page and sa radyo sa Talapitang 702 naman po tayo sa AM band. And of course, with that, kung saan man po tayo nakikinig from wherever in the world tayo nakikinig and through what platform po ay magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ibibigyan namin ng puwang sa pag-umpisa nating programa, yung mga nag-iwan po na kanilang mga mensahe. We're so excited to, kumbaga, open these messages. Every Saturday po nagkakaroon tayo ng munting gathering sa part na ito nating program. Hi MNP, prayed with you, Ma'am Ella. Yan, magandang umaga po. Sir Federico Termulo Jr., thank you for joining us once again and with so much enthusiasm. Yan, maraming salamat po. Good morning po, Ate Ella and all listeners ng MNP. God bless us all. Mula po ito kay Ma'am Irene Salonga. Blessed morning po, MNP. Mula naman po kay Ma'am Nora Cancela. Another message came from Ma'am Lilian Guerrero saying, mapagpalang Sabado ng umaga, Miss Ella. Yan. Mapagpalang umaga po ng MNP. Mula naman po ito kay Ma'am Euphorcina Bernardino. Magandang araw, Miss Ella at sa listeners ng MNP. Ingat po. Ayan. Napapanahon po itong mensahe. Thank you so much po sa pag-iwan nito, Ma'am Dulce Alicante. And we have another message. Good Saturday morning po, Ma'am Ella, at sa lahat ng listeners ng MNP. Pagbati po ng happy birthday sa aking anak, si Loisa Siscar. Noon pong August 3, belated happy birthday po. Thankful and grateful sa Panginoon sa kanyang kaarawan. Ayan, no? Nagdiwang ng kanyang 50th birthday, belated happy birthday po.
Once again, salamat din sa forever loving husband niya. To God be the glory. Amen. Mula kay Ma'am Leonida Rubio. Thank you so much po sa inyong pagbati. And mula po kay Sir Ronald Young, God is good all the time, wonderful and hopeful Saturday morning, everyone. At binabati rin po natin ng magandang umaga sina Ma'am Evangeline Manggubat, Jennifer Arile, Cristalino Satingin, Yoli Reyes de la Cruz. Yan, good morning po. And may message pa po tayo, no? Good morning, share na while listening on PM Radio always. Mula naman po kay Sir Epifanio Salvador. Thank you so much po, sir, sa inyong attendance check today. And God bless your ministry. Amen and amen. Thank you so much po, Ma'am Leonida Rubio, sa inyo pong panalangin na ito at paghingi ng gabay sa ating Panginoon. And with all your messages, ayan, parang na-activate na po kami. Dahil dyan, papakilala na po namin na ang ating magiging panauhin sa ating episode ngayong araw na ito, kung saan ikatuwang po natin ng ating Agricultural Training Institute. Yun, ang isa po natin mga katuwang sa pagtataguyod ng ating programa with Agri On Air. And for this morning, pag-uusapan natin ang vegetable seed production and seed banking. Kasama po ang Development Management Officer 1 ng ATI sa Cordillera Administrative Region. Walang iba kundi si Miss Pearl Epi. Maraming salamat po, ma'am. And kay Sir Derek po, for always assisting us sa ating program with the segment po ng ATI once again na Agri On Air. Siyempre, bukod po dyan ay kasama din po natin ang mga farmcasters who together bring with us or to us ang Regions on the Go. Ganyan din ang paghatid sa atin ng DA Philippine Rural Development Project ng Unlad Komunidad, kanila pong segment sa ating programa, at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito ay Batid Ba Ninyo. Siyempre, yan pong lahat ng iyan ay hatid namin sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At kagaya nga po ng kababanggit lamang natin, narito na ang bahagi po na ating mga kasamang farmcasters para sa Regions on the Go. Isinagawa ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang training workshop para sa updating ng cost structure ng mga piling produktong agrikultural sa gitnang Luzon na ginanap sa Red Manor City of San Fernando, Pampanga. Layunin ng aktibidad na suriin at i-update ang kasalukuyang cost structure ng mga pangunahing produktong agrikultural upang magsilbing batayan sa wastong pagpepresyo ng mga ito sa merkado. Hangad din itong mabigyan ng mga magsasaka ng sapat na kaalaman upang mapanatili ang kakayahang kumita ng kanilang produksyon at mapalakas ang kanilang kompetitibidad sa gitna ng pabago-bagong kalagayan ng merkado. Dinaluhan ng aktibidad ni na Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapus Jr., maging ang Regional Technical Director for Operations and Extension at AMAD, Dr. Arthur D. Derit, at ang Supervising Agriculturist, Dr. Maricel Dulias. Nakiisa rin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang banner programs ng kagawaran at mga provincial agriculturists at focal persons mula sa mga lalawigan ng rehiyon. Sa mensaheng ibinahagi ni Director Lapuz ay kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng updated cost structure upang maprotektahan ang interes ng mga magsasaka at magkaroon ng makatwirang batayan sa pagtatakda ng presyo ng kanilang mga produkto. Kabilang sa mga produktong isinailalim sa pag-update ng cost structure, ang palay, mais, sibuyas, lowland vegetables, baboy at manok, mga pangunahing produktong may malaking ambag sa sektor ng agrikultura ng rehiyon. Tinalakay rin sa workshop ang commodity flow ng bawat produkto, kabilang ang mga gastusin mula produksyon hanggang distribusyon, gayon din ang mga salik na nakaapekto sa pagbuo ng presyo sa merkado. Sa pamamagitan ng mga datos at impormasyong nakalap, inaasahang makabubuo ng mas tumpak at napapanahong cost structure na magsisilbing gabay sa mga magsasaka at iba pang stakeholders sa sektor ng agrikultura. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Department of Agriculture na mapalakas ang agribusiness sector at maisulong ang kapakanan ng mga magsasaka sa ilalim ng advokasya ng bagong Pilipinas. Melody Alejandre para sa Agribalita Central Luzon.
10 milyong pisong halaga ng Soul-Level Production Farm ipinagkaloob ng DA Mimaropa sa Calcedeco Cooperative. Opisyal nang ipinagkaloob ng Department of Agriculture Mimaropa sa pamamagitan ng livestock program ang 10 milyong pisong halagang Soul-Level Production Farm sa Calcedeco Multipurpose Cooperative sa Barangay Katiningan, Socorro, Oriental, Mindoro. Ang pasilidad ay nakatuon sa pagpaparami at pangangalaga ng mga inahing baboy para sa produksyon ng mga biik at bahagi ng layunin ng DA na muling pasiglahin ng industriya ng pagbababoy sa bansa. Isa ang Calcedeco sa 3 kooperatibang napiling benepisyaryo ng proyekto sa buong rehiyon ng Mimaropa. Formal na pinasinayaan ang biosecured at climate-controlled na pasilidad sa pamamagitan ng ribbon-cutting ceremony na pinangunahan ni na OIC Agricultural Program Coordinating Officer RJ Burgos, Livestock Program Focal Person Christine Joy Capuyan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, Vice Governor Jojo Perez at Socorro Mayor Nemnem Perez. Sa ilalim ng Modified Integrated Swine Production Initiative for Recovery and Expansion o INSPIRE program, layunin ng proyekto na palakasin ang produksyon at marketing ng baboy, tiyakin ang sapat at dekalidad na supply nito sa Socorro at mga karatig na lugar at magbigay ng dagdag na kita sa mga miyembro ng kooperatiba. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng Calcedeco sa DA Mimaropa at nangakong pangangalagaan at pamamahalaan ng maayos ang pasilidad para sa pangmatagalang kapakinabangan ng kanilang mga kasapi at komunidad. Ayon sa kooperatiba, malaking tulong ang naturang proyekto sa pagpapalakas ng kanilang kabuhayan at sa pagpapaunlad ng lokal na industriya ng pagbababoy. Dagdag pa rito, noong nakaraang taon ay nakatanggap din ng kooperatiba ng hauling truck na nagkakahalaga ng 2.83 milyong piso mula sa DA Mimaropa. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita. Kasalukuyang isinasagawa ng Department of Agriculture 12 ang Information Caravan 2026 sa Barangay Kalibulhan, Palimbak, Sultan Kudarat ngayong araw upang maibahagi sa mga magsasaka ang iba't ibang programa at serbisyong makatutulong sa pagpapalakas ng produksyon, pag-angkop sa pagbabago ng klima at pagpapalawak ng mga oportunidad sa sektor ng agrikultura. Dinaluhan ng higit 800 ng mga magsasaka ang aktibidad kung saan nagsilbing resource speakers ang mga kinatawan ng DA12. Layunin ng Information Caravan na mailapit sa mga komunidad ang mahahalagang impormasyon at teknikal na kaalaman upang higit na mapakinabangan ng mga magsasaka ang mga programang ipinatutupad ng ahensya. Tinalakay ng Research for Development Division ang Corn Germplasm Utilization through Advanced Research and Development o CGARD, isang inisyatibong naglalayong paigtingin ang pananaliksik at paggamit ng corn germplasm upang mapreserba ang tradisyonal na mga variety ng mais. Samantala, ibinahagi ng Regional Crop Protection Center ang Climate Smart Pest Initiatives na nakatuon sa mga estratehiya sa pamamahala ng mga peste gamit ang pamamaraang angkop sa nagbabagong klima upang maprotektahan ang mga pananim at mapanatili ang mataas na produksyon. Ipinakilala rin ng Halal Program ng Field Operations Division ang Halal Food Industry Development Program kung saan ipinaliwanag ang mga oportunidad para sa mga magsasaka at iba pang stakeholder na makilahok sa lumalawak na industriya ng halal at makasunod sa mga pamantayan sa halal food production. Ayon sa DA12, bahagi ang Information Caravan ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na mailapit ang mga programa at serbisyong pang-agrikultura sa mga komunidad sa pamamagitan ng information and education campaigns. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa pag-angkop sa makabagong teknolohiya, pangangalaga sa kanilang mga pananim at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan at ng sektor ng agrikultura. At yan mga ka-agri ang balitang agrikultura dito sa Rehiyon 12. Ako si Danica French. Pinalalakas ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang kakayahan ng mga kawan nito sa pagpapaunlad ng mga produktong pagkain at pagtitiyak ng kalidad ng mga ito sa pamamagitan ng 5 araw na pagsasanay sa Accelerated Shelf Life Testing o ASLT ng food products na ginanap mula Hulyo 28 hanggang Agosto 1, 2026 sa Taguig City. Isinagawa ang pagsasanay sa pamamagitan ng MAFAR Research Development and Extension Services o RDES sa pamumuno ni Director 2 Tong A. Abbas sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture Food Development Center o DAFDC. Layunin nito na bigyan ang mga kalahok
ng mas malalim na kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggamit ng accelerated shelf life testing, isang makaagham na pamamaraan na ginagamit upang matukoy kung gaano katagal mapapanatili ang kalidad, kaligtasan at kasariwaan ng mga prosesong produktong pagkain sa iba't ibang kondisyon ng imbakan. Ipiniliwanag sa pagsasanay na higit na mas mabilis ang ASLT kumpara sa karaniwang paraan ng pagtukoy ng shelf life ng mga produkto. Sa halip na maghintay ng ilang buwan o taon, inilalagay ang mga produkto sa mga kontroladong kondisyon tulad ng mas mataas na temperatura o halumigmig upang mabilis na matansya kung hanggang kailan mananatiling ligtas, di kalidad at maaaring ipagbili ang mga ito. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang pagkasira ng mga produkto at ang mga hindi kailangang pagkalugi. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Supervising Agriculturist Abdul Nasif Ulong ang kalagahan ng patuloy na pagpapalakas ng pananaliksik at mga value-adding initiatives sa rehiyon. Ayon sa kanya, hindi sapat ang mataas na produksyon kung hindi naman nadaragdagan ang halaga ng mga produktong agrikultural at pangisdaan dahil ito ang magbibigay ng mas malaking kita sa mga magsasaka at mangingisda sa Bangsamoro. Samantala, binigyan din ni Director 2 Tong A. Abbas na mahalaga ang pag-unawa sa shelf life ng mga prosesong pagkain upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan sa food safety, mapanatili ang mataas na kalidad ng mga produkto at mapalakas ang tiwala ng mga mamimili. Aniya, ang mga produktong may scientifically validated shelf life information ay mas madaling maipamahagi sa mas malawak na pamilihan at mas nagiging kompetitibo sa merkado. Malaki rin ang maitutulong ng accelerated shelf life testing sa mga magsasaka, mangingisda at mga agrarian reform beneficiaries dahil nakatutulong ito sa paggawa ng mga mas mataas ang halagang agri-fishery products na may mas mahabang panahon ng pagiging mabenta. Dahil dito, nababawasan ang post-harvest losses at food waste habang nabubuksan ang mas malawak na pagkakataon para makapasok ang mga lokal na produkto sa mga supermarket, institusyon at iba pang komersyal na pamilihan. Ayon sa MAFER, bahagi ang nasabing pagsasanay ng patuloy nitong adhikain na palakasin ang pananaliksik, inobasyon at food safety sa rehiyon, habang pinapaunlad ang mga kompetitibong produktong agri-fishery na magdudulot ng mas mataas na kita sa mga magsasaka, mangingisda at mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga pambansang ahensya at tuloy-tuloy na capacity building programs. Nananatiling nakatutok ang MAFER sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga kawani nito upang makapaghatid ng mas epektibo, responsable at napapanatiling serbisyo sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro. Naima Pido, nag-uulat. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa ating araw na ito, kinagagalak po nating makasama kaugnay ng ating Agricultural Training Institute segment na kung tawagin po natin ay Agri on Air, ang atin pong kasamahan mula sa ATI Cordillera Administrative Region na si Ma'am Pearl EP. Siya po ay Development Management Officer 1 para po sa ating usapin ay ikot sa vegetable seed production and seed banking. Welcome po sa ating program, Ma'am Pearl. Kamusta po kayo? Okay naman po, ma'am. Ayun po, nagpapasalamat po kami sa inyong panahon para magbigay ng linaw sa ilan sa mga katanungan natin sa nabanggit nating paksa ngayong araw na ito. At para po doon sa mga nakasubaybay, mari po bang ibahagi natin ang layunin ng isinagawa po nating pagsasanay sa vegetable seed production and seed banking? Bakit po kaya yung ganito pong topic ay mahalaga po nating mapalakas pa para po sa ating mga magsasaka? Okay, so ang pangunahing layunin po ng ating pagsasanay ay mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ng ating mga magsasaka, agricultural extension workers at urban gardening
enthusiast sa tamang vegetable seed production and seed banking. So layunin po ng training natin na maturuan sila kung paano gumawa, magproseso, magsuri at mag-imbak ng dekalidad na vegetable seeds. Mahalaga din pong palakasin ang kaalaman sa seed production dahil sa kasalukuyan karamihan sa ating mga magsasaka ay umaasa rin sa mga commercial na seed companies. Bagamat mataas ang kalidad ng kanilang mga binhi, nananatili pa rin tayong dependent sa kanilang supply. Kapag nagkaroon ng kakulangan sa binhi o tumaas ang presyo, maaapektuhan ang ating production. Isa rin po sa layunin ng training ay heirloom at local varieties natin ng mga gulay. Marami sa mga varieties ang unti-unti nang nawawala dahil napapalitan ng mga imported o commercial varieties. Mapanatili dahil marami sa mga ito ang matagal nang nakaangkop sa ating klima at ng natura na resistensya sa ilang sakit o peste. So ang inaasahan nating benepisyo ay magkaroon ng magsasakang may kakayahang gumawa ng sarili nila na binhi, mabawasan ang gasto sa production at mapanatili ang ating mga lokal na varieties at magkaroon ng matatag na supply ng binhi sa kanilang mga komunidad. So sabi nga po, may nagsasabing ilan or baka marami pong makaka-relate nito lalo na po sa mga nagtatanim, sa binhi po talaga nag-uumpisa yung maayos na production. Isa po sa mga mahalagang components, syempre, yung maayos na binhi natin na atin nga pong palalaguin. At dahil nga po dito, ma'am, of course, merong assistance at mga guidance na related po sa ating paksa, ang Agricultural Training Institute, ating pong Regional Training Center sa CAR para po sa pagpapabuti ng kalidad ng ating vegetable, seedlings, at ano po ba ang mga ito? Ano po yung papel ng ATI-RTC CAR para po sa ating layunin na ito? So, ang Agricultural Training ay ang extension at training arm ng Department of Agriculture. So, ang aming pangunahing tungkulin ay magbigay ng mga makabagong teknolohiya, tamang kaalaman, at practical na pagsasanay upang mapaunlad ang kakayahan ng ating mga magsasaka sa buong bansa. So sa ATI naniniwala ng magandang ani ay nakakala sa dekalidad na binhi. Kasi ang binhi, siya po ang pundasyon ng farming. So kaya nagsasagawa tayo ng mga training, demonstration at technical assistance upang maturuan ang ating mga magsasaka ng tamang seed production, seed processing at seed banking at iba pang makabagong teknolohiya. Kapag kasi dekalidad ang ating planting materials, mas mataas ang germination, so ang halaman mas matibay laban sa sakit at mas ani. Sa madaling salita, ang sabi nga natin, kung ano ang tinanim, o ang aanihin natin. So kung dekalidad ang ating itinanim, dekalidad din ang ating anihin. Ayun. So napakahalaga po pala talaga, Ma'am Pearl, kagaya po ng inyo nabanggit na yung quality seeds po natin, yung ating magagamit ng ating mga farmers para sa ating quality din na produce. At dahil po dyan, yung atin pong mga kaugnay ng vegetable seed production, bakit po ba mahalaga, ma'am, na malaman po natin yung mga pangunahing ano po ba yung mga pangunahing hakbang sa tamang paggawa ng vegetable seeds? Ito po ba kahit po yung mga bata siguro, no? I mean, kung bata man ay naiintindihan, di ibig sabihin para po ito sa mga general natin na mga magsasaka din na kayang-kaya po nating ma-adapt po yung ating mga tamang hakbang sa paggawa ng vegetable seeds or yung ating pagpapanatili ng, sabi nga natin, yung quality na vegetable seeds. So, ang vegetable seed production ay ang proseso ng paggawa ng dekalidad na binhi mula sa pagpili ng tamang mother plants hanggang sa pag-aani, paglilinis, pagpapatuyo at pagsusuri at tamang pag-iimbak ng mga buto. Napakahalaga nito dahil ang binhi ang pundasyon ng produksyon. Kahit gaano kaganda ang lupa o gaano kasipag ang magsasaka,
Kung mababa ang kalidad ng binhing ginamit o itinanim, maapektuhan pa rin ang magiging ani natin. So sa seed production, mahalaga ang tamang pagpili ng healthy at disease-free na mother plants, pagpili ng purity, tamang panahon ng pag-aani, at tamang pagproseso ng mga seeds. Kapag mataas ang kalidad ng binhi, mas mataas ang germination rate, mas pari-pariho ang paglaki ng mga halaman, mas matibay ang mga ito laban sa sakit at mas maganda ang kalidad ng ating mga ani. Ayun, talaga namang singlinaw po ng sikat ng araw yung ating binahagi ng mga kagandahan ng kalidad na binhi. So, dito po sa ating seed banking, Ma'am Pearl, paano po ba ito, Ma'am? Parang dun sa mga, interested na maggawa na nga po ng ating kalidad na vegetable seed, mayroon po ba tayo mga available na mga seed banks para po or within reach or accessible po nila, Ma'am? Nandito na tayo sa proper na pag-iimbak ng buto. So, ang seed banking ay ang maayos na pag-iimbak at pagpreserba ng mga dekalidad na binhi upang ang kanilang kakayahan tumubo kahit lumipas ang mga panahon. Hindi sapat na marunong lang tayong gumawa ng binhi, mahalaga rin na alam imbak upang mapanatili ang kalidad nito. Sa ATI kasi, isa ito sa ating mga taunang programa ay ang Seed Exchange Program, kung saan ang mga magsasaka mula sa iba't ibang lugar dito sa Cordillera ay nagdadala at nagpapalitan ng kanilang sariling binhi. Sa pamamagitan nito, napapanatili natin ang ating mga lokal na varieties at nababawasan ang pagdepende sa commercial seeds. Malaking tulong ang seed banking lalo na kapag may kalamidad, kakulangan sa supply ng binhi o pagbabago ng klima dahil sarili ang mapagkukalidad na binhi, ang mga may sariling pagkukunan ng dekalidad na binhi ang mga komunidad. So ito po ay accessible not just ng mga farmers but according lang po sa napakinggan natin so far, Ma'am Pearl, ito ay accessible to our community po na nais magkaroon ng access sa mga quality seeds, yung atin po mga seed banks. Yes po, Ma'am. Yan. So, alam niyo po ba yon mga ka-agri, no? Sa mga nakikinig po natin dyan, pag nakaka-come across po kayo ay meron po tayo mga ganitong quality seeds na inyo pong mapapakinabangan. So, dito po sa ating pagkakaroon ng mga seed banking, Ma'am, okay ba yung natin dyan, yung mga feedback natin? Ano po ba yung mga benefits na meron tayong maayos na parang seed banks with regards nga po sa pag-iimbak po ng ating mga seeds? So, importante kasi ang pag-iimbak talaga ng or importante ang matuto ang mga magsasaka sa proper na pag-iimbak natin ng seeds kasi ang traditional kasi na pag-iimbak ay nilalagay lang natin sa container at kung saan-saan na lang natin inilalagay. So, kailangan nilang matutunan kung paano ang proper na pag-store natin at ang proper na seed storage na dapat nating gawin upang mapanatili natin ang mataas na germination rate or germination percentage ng ating mga buto. Okay, sandali lang. Magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo pa tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub-chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub-Chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito. Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Hindi madali ang landas ng organiko, pero
sa dulo nito, tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan. Para sa kinabukasan, huwag tayong ihinto sa OA. May rason ang bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't huwag nang magkatubili. Halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa yaya. Halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo. Para sa sari buhay, ikaw ay bayaniyo. Hawak kamay, magsimula tayo ngayon. Sa lupa may pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawag ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA, may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso. Kita umapaw pa, kaya't huwag nang magkatubili. Halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya. Halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayong simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura. May tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya. Halika na halina at kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng OA, ang NOAP. Ella Arshaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa. Ayun, Ma'am Pearl, meron tayong information dito tungkol sa mga sumusunod. Yung seed processing, seed identification, at seed purity. Parang, di ba, kung mabivisualize natin, di ba, yung pinag-uusapan natin tungkol sa pag-iimbak, parang, ano ba yung klase ng container na yun? Maano din ba siya? Parang malinis, ganyan. Paano natin na-ensure yung ating kalidad at kalinisan ng mga binhi through these terms po na nabanggit natin para po lalo na sa mga kagaya natin na hindi masyado familiar sa mga ito. So, dito kasi sa seed processing, ang alam lang natin is ipaprocess siya pero may pangunahing paksa sa training na ito. So, mayroon tayong dalawang pangunahing pamamaraan ng seed processing, ang dry processing at wet processing. So, ang dry processing ay ginagamit sa mga halamang tuyo ang bunga kapag inaani tulad ng beans, lettuce, pechay, mustasa at iba pang mga legume crops at leafy vegetables. Dito, pinapatuyo muna natin ang mga bunga bago kunin at linisin ang mga buto. Samantala, ang wet processing ay ginagamit sa mga gulay na may laman o pulp tulad ng kamatis, pipino, kalabasa at talong. So, maaari itong gawin with fermentation. Pwedeng i-ferment ito or without fermentation. Depende sa uri din ng pananim. Sa fermentation kasi ang purpose nito ay natatanggal ang gelatinous coating ng buto at nababawasan ang ilang disease-causing organisms. Kaya mas malinis at mas maganda ang kalidad ng binhi.
So, marami po tayong pinagdadaanan para sa ating maliit na binhi na ito at talagang to ensure yung quality po nito para sa atin din naman pong consumption para po sa ating mga consumers and of course yung mga farmers po natin na nagpapakain sa ating bansa. And dito po sa ating mga process na ito, ma'am, na nabanggit, ano po ba yung mga karaniwang pagkakamali nang maiwasan na po ito, no? At ito din po, batay po sa ating impormasyon, yung mga nais nating tugunan din sa training. Ano po ba yung mga yun, ma'am? Isa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang pagkuha ng binhi mula sa hindi malusog na halaman, pag-aani ng hindi pa hinog na binhi, kulang sa pagpapatuyo at hindi tamang pag-iimbak. So mostly ito yung mga karaniwang pagkakamali ng mga magsasaka. Upang maiwasan ang pagbaba ng kalidad na binhi, mahalagang pumili ng healthy na mother plants. Anihin lamang ang ganap na hinog na binhi, linisin ito ng mabuti, patuyuin hanggang sa tamang moisture content, at itago sa malamig, tuyo at malinis na lugar gamit ang airtight na container. So mahalaga rin ang tamang labeling at regular na germination testing upang matiyak na mataas pa rin ang kalidad ng mga nakaimbak na binhi. So dapat nating tandaan ng kalidad na binhi ay nagsisimula sa tamang pagproseso at pagpapatuloy sa tamang pag-imbak. Ayun. So, mga friendly reminders lang po para sa mga mag-a-apply na mga principles na ito sa gagawa po or yung process natin with regards sa maayos na quality or best quality rather ng ating mga seeds. So, dito po sa ating ma'am, sa training natin na kinonduct, ano po ba yung mga naging tugon ng mga kalahok po natin pagdating po dun sa mga kaalaman? Meron po sila mga po dyan, ma'am, feedback dun sa kanilang mga natutunan po? May bago daw po ba silang naiuwing kaalaman? So, dito po is napakaganda ang naging tugon ng ating mga kalahok sa training. Marami ang nagsasabi na ngayon lamang nila lubos na naunawaan ang kahalagahan ng tamang seed production at seed banking. Mas naging interesado rin sila sa paggawa ng sarili nilang binhi, tamang seed processing, seed purity at pagreserba ng ating mga heirloom varieties. Marami rin ang nagpahayag na nais nilang magsimula ng maliit na seed banks sa kanilang mga barangay or sa kanilang mga organisasyon upang magkaroon ng sariling mapagkukunan ng dekalidad na binhi at ibahagi ito sa iba pang magsasaka sa kanilang mga komunidad. Ayan, napakaganda nga po na naging effect nito, no? It's not just doon sa mga farmer po natin na dumalo, but doon sa kanilang community kung saan ay, kumbaga, naging ripple effect yung pagbabahagi nila. Kasi ano ba naman gagawin nila sa lahat ng buto na yan? Kung, di ba, kagaya po ng kaalaman natin, kung may papasa naman natin yung ganito, lahat makikinabang po. At bilang pagtatapos, Ma'am Pearl, ano po ba ang inyong mensahe sa mga magsasaka tungkol po sa pagpapahalaga ng paggamit ng ating paggamit at pag-produce ng dekalidad na vegetable seeds? So sa ating mga magsasaka at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa segment na ito, nais kong ipaabot na ang magandang ani ay nagsisimula sa magandang binhi. Ang pag-aaral ng tamang seed production at seed banking ay hindi lamang isang paraan upang makatipid. Ito rin ay hakbang upang maging mas self-reliant ang ating mga magsasaka, mapanatili ang ating mga lokal at heirloom varieties at matiyak na may dekalidad tayong binhi para sa mga susunod na henerasyon. So, hinikayat ko ang lahat na magsimula kahit sa maliit na paraan. So, karamihan, start small, sabi nga nila. Matutong pumili ng tamang mother plants, gumawa ng sariling binhi, at alagaan ito sa pamamagitan ng tamang seed processing at seed banking. At tandaan, ang isang simpleng kasabihan, kung ano ang itinanim, siya rin po ang ating aanihin. Hindi lamang ito tinutukoy sa ating mga pananim, kundi pati sa ating mga kaalaman. Kapag nagtanim tayo ng tamang kaalaman, sipag, at malasakit sa ating mga binhi,
tiyak na masagana rin ang ating aanihin. Kung handang umalalay ang Agricultural Training Institute, especially ang Regional Training Center Cordillera Administrative Region sa pamamagitan ng mga pagsasanay, technical na suporta at programa tulad ng ating taunang Seed Exchange Program. Tama nating mapalakas ang seguridad sa pagkain at mapanatili ang mayamang biodiversity ng ating gulay sa buong bansa. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. At kami din po dito, ma'am, sa ating segment na Agri On Air sa Maunlad na Pilipino ay nagpapasalamat sa inyong mga ibinahaging kaalaman at itinanim na mga words of wisdom sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat po. Nakasama po natin si Ms. Pearl EP, ang Development Management Officer 1 mula sa ATI CAR or Regional Training Center po natin sa Cordillera Administrative Region para po sa ating vegetable seed production and seed banking. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. At ngayon naman po ay narito ang Unlad Komunidad katuwang ang Philippine Rural Development Project. Para sa araw na ito, ang mga kasama po natin ay si Ms. Julie Ace Brandon Arbaraw, Information Officer ng InfoAce NPCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang isang mahalagang kwento tungkol sa kung paano mas pinalakas ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale-Up ang pagprotekta sa mga taong bahagi ng proyekto. Sa likod ng bawat farm-to-market road, enterprise at iba pang inisyatibang hatid ng proyekto ay may komunidad, manggagawa, katuwang, at mga pamilyang nararapat lamang na makaramdam ng respeto, dignidad at kaligtasan. Bilang bahagi ng layuning ito, nagsagawa ang DAPRDP ng 4 na araw na Specialized Gender-Based Violence o GBV training para sa mga itinalagang GBV at Sexual Exploitation, Abuse, and Sexual Harassment Focal Persons mula sa National Project Coordination Office, Regional Project Coordination Offices, Project Support Offices, at BA Committee on Decorum and Investigation o CODI. Sa isinagawang pagsasanay sa Lubao, Pampanga, mas pinalawak ang kaalaman at kakayahan ng 50 kalahok sa maayos na pagdodokumento ng mga kaso, paggamit ng referral mechanisms, at pagbibigay ng angkop na suporta sa mga maaaring makaranas ng gender-based violence. Hindi lamang mga proseso ang tinalakay sa training. Binigyang diin din ang kahalagahan ng pagrespeto sa dignidad, pagiging confidential at pagpapakita ng malasakit sa bawat taong humihingi ng tulong. Ayon kay Assistant Secretary for Policy and Regulations at Head ng Social and Environmental Safeguards Unit, Attorney Paz J. Benavides, ang tunay na sukatan ng isang matagumpay na proyekto ay hindi lamang ang mga infrastrukturang naitatayo o mga targets at accomplishments, kung hindi ang kakayahang pangalagaan ang mga taong pinaglilingkuran nito. Our absolute priority must be to build spaces where every single person is treated with dignity, fairness, and profound respect. Let's be clear. Addressing gender-based violence, sexual exploitation, abuse, and harassment is not just a matter of compliance. It is not just about policy. It is about safety. It is about protecting the vulnerable and ensuring that, above all else, our projects do no harm. When we truly understand these issues, and when we know how to respond to them, everything changes. We build deeper trust with the communities we serve. We strengthen our organizational accountability, and most importantly, we foster a workplace culture where everyone, without exception, feels safe and valued. Sa tulong naman ni Coalition Against Trafficking of Women Asia-Pacific Executive Director Jo Enrica Enriquez, mas nauunawaan ng mga kalahok ang usapin ng gender-based violence mula sa pananaw ng karapatang pantao. Tinalakay rin ang mahalagang batas kaugnay sa karahasan, laban sa kababaihan, trafficking, rape, sexual exploitation, abuse at sexual harassment.
Sa pamamagitan ng mga workshop at case exercises, nabigyan ang mga kalahok ng pagkakataong magamit ang kanilang mga natutunan at makabuo ng mga konkretong hakbang upang mapatatag ang mga polisiya at mekanismo ng DAPRDP sa pagprotekta ng mga empleyado at mga benepisyaryo nito. Sa huli, layunin ng pagsasanay na tiyaking may mga taong handang makinig, umalalay, at tumugon ng may profesionalismo, malasakit at paggalang upang ang bawat proyekto ay maging ligtas at inklusibo para sa lahat. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DAPRDP Scale Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP, tutok lang dito sa Unlad Komunidad sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At muli ay hatid sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Morning mga ka-agri! Batid ba ninyo na mahigit 450,000 rehistradong mangingisdang Pilipino ang umaasa sa West Philippine Sea para sa kanilang kabuhayan? Ayon sa Department of Agriculture o DA, mayroong 453,246 na rehistradong mangingisda sa mga lalawigan at lungsod na nakapaligid sa West Philippine Sea. Pinakamarami rito ang nasa Palawan, kasunod ang Pangasinan, Batangas at Cavite. Hindi lamang usapin ng teritoryo ang West Philippine Sea. Mahalaga rin ito sa seguridad sa pagkain at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino. Mula 2006 hanggang 2025, nagmula rito ang humigit kumulang 16.68% ng kabuuang marine capture fisheries production ng bansa. Sa kabila ng pagbaba ng kabuuang produksyon ng pangisdaan sa bansa, tumaas naman ng halos 28% ang produksyon mula sa West Philippine Sea mula 2022 hanggang 2025. Noong 2025, umabot sa halos 20% ng kabuuang huling isda sa bansa ang nagmula sa naturang karagatan. Samantala, umakyat naman sa 40.05 bilyong piso ang halaga ng huling isda noong 2025, halos 80% mas mataas kumpara noong 2006. Gayunman, patuloy na kinakaharap ng mga mangingisda ang iba't ibang hamon tulad ng mas malakas na bagyo, mataas na presyo ng krudo, iligal na pangingisda, pagkasira ng yamang dagat, at mga insidente ng panghaharang na naglilimita sa kanilang pag-access sa tradisyonal na pangisdaan. Bilang tugon, pinalalakas ng DA at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang iba't ibang programa tulad ng pagbibigay ng fiberglass fishing boats, kagamitang pangingisda, pagsasanay sa pagkukumpuni ng bangka, suporta sa seaweed farming, pagsasanay sa pagproseso ng isda, at paglalaan ng 3,000 halagang piso ng fuel assistance sa mga kwalipikadong mangingisda. Patuloy ding isinusulong ang science-based fisheries management at mas pinaigting na pagbabantay laban sa iligal na pangingisda sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Philippine National Police Maritime Group. Sa huli, ang pangangalaga sa West Philippine Sea ay hindi lamang pagtatanggol sa ating teritoryo, kundi pagprotekta rin sa kabuhayan ng ating mangingisda at sa seguridad sa pagkain ng bawat Pilipino. Ang West Philippine Sea, atin ito. Muli, iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang batid ba ninyo? Ito po si Ira Cruz. Ayan, once more, with so much privilege and gratefulness po, ay nagpapasalamat po ako
at ang buong bumubuo sa Maunlad na Pilipino para po sa oportunidad na ito na kayo ay aming mapaglingkuran. Doon po sa mga nakasubaybay sa ating official newsletter ng DE Central Office, pwede nyo pong balikan yung mga recent na issues na nailabas nito sa ating official website for Department of Agriculture and www.da.gov.ph at dalawin yung mga publications. No? Unang-una sa ating listahan ng AgTrends or AgriTrends. Doon po ay makikita nyo yung mga e-copies or online copies ng mga success stories ng kanya-kanyang mga rehiyon po na nakapag-contribute or mga naka-coordinate po natin. With that, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga kasama na nag-contribute po para mabuo rin ang official newsletter po. Once again, ang AgriTrends, pwede nyo pong balikan sa ating website www.da.gov.ph publications. Once again, ang Maunlad na Pilipino ay programang pang-radyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para po sa ating pagkaikaisipan, mula sa Aklat ni Santiago, Kabanata 5, Talata 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng MNP dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Once again, mahimpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yan po, no? Nag-start tayo with the praise through prayer po. And of course, we end as well with gratefulness sa atin pong paglapag or at the end of or at the tail end ng ating episode this morning. Thank you so much po sa ating DZAS family na kasama sa pagbuo ng lahat ng episode, kabilang ang episode natin ngayong araw na ito. At sa inyong nakikinig o nakinig o ano lang po, no, yung parang napadaan dito, kita-kits ulit tayo next Saturday po yan. Samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. And of course, sa lahat po ng mga kasama namin dito from the agriculture sector and even yung lahat po na aming siniservisyohan sa sektor na ito, maraming salamat po one way or another. Kayo po ay nakatulong upang makarating po sa ating intended audience ang atin pong programa. And with your power, Lord, thank you so much po sa lakas na inyo pong ipinapahiram para po sa bawat episode na ito na hatid sa pamamagitan ng MMP. And of course, hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Mga ka-agri, ako po si Ella Arsaga at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.